Department of Finance. Binanggit ng Pangulo sa kanyang talumpati kahapon. Maganda ang ating ekonomiya. Tumaas ang kumpiyansa ng mga negosyante. Bumaba ang inflation. Bagamat sinabi rin niya na ito ay mga palamuti lamang hanggat hindi nararamdaman ng taumbayan. Gaano nga ba ito katotoo dahil kahit bumababa nga daw ang inflation rate, ay parang hindi nararamdaman ng taumbayan. Maaari niyo po ba ito maipaliwanag, Secretary Ralph? Yes, UC Claire, totoo naman yan. Totoo na gumaganda ang takbo ng ating ekonomiya, ang ating growth rate on the last 3 years is roughly 6% on the average, mga 5.9%. Doble to ng growth rate ng buong mundo at tayong isa sa pinakamataas sa buong Asia. Pangalawa, ang ating inflation rate sa ngayon ay bumaba na, totoo, tumaas yan noong 2022, 2023, gawa nung gera sa Russia-Ukraine dahil tumaas ang presyo ng fertilizer dahil sa gera at tumaas ang presyo ng bigas sa buong mundo. Ano po? Pero ngayon, nakontrol na natin ang inflation. Ang inflation ngayon ay roughly about 1.4%. So, fair assessment yung binanggit ng Pangulo at siya naman yung nagbigay ng marching orders sa darating na 1,000 days na handa naman ang Department of Finance na pondohan to at babantayan natin yung inflation. Alam po ninyo, nung nakaraan, natural sa tao na kahit na bumaba ang inflation rate, ibig sabihin tumataas pa rin ng 1.4% this year. Pero kung tumaas yan ng halimbawa 6% last year or halimbawa 5% in 2022, natural na kung titignan mo in a 3-year perspective, talagang tumaas pa rin ang presyo ng bilihin. Pero ang mahalaga ngayon, kontrolado na ang inflation. Katulad nga po sinabi kahapon ng Pangulo, ang dami po talaga niyang proyekto para sa mga teachers, para sa health concerns. Sabi niyo nga po ay may pondo. Paano po ba natin masasabi sa mga kababayan natin na huwag sila mag-alala dahil kakayanin ito ng administrasyon? Tama po yan. Ang gastos ng ating pamahalaan sa isang araw, itong 2025, ay roughly 17 billion a day. Na yan ang trabaho ng Department of Finance na siguraduhin may pondo para maipatupad natin yung budget. Ang pinakamahalaga dyan, dapat yung mga proyekto natin sa budget ay tama yung pagpili. Kaya mahalaga dyan yung whole of government approach. Dito tayo sa executive, ganun din ang Kongreso. Siyempre, kinukuha rin ang input ng Kongreso dyan at mahalaga na piliin natin yung mga proyekto ng tama para na sa gano'n mas maraming trabaho may bigay sa ating mga kababayan at kung maganda ang spending natin, dekalidad yung trabaho may bibigay natin. Sa ngayon, mahigit 50 million ang tao nagtatrabaho sa Pilipinas. Nung si Pangulong BBM ay naging Pangulo ng 2022, ang nagtatrabaho lang roughly about 45 million. At sa ngayon, mahigit 30 to 32 million ang nagtatrabaho na salary and wages. Ibig sabihin, mas dekalidad na yung trabaho dito ngayon sa Pilipinas kumpara sa nakaraang administrasyon. Maiba lang ako ng konti, Yes. Sec. Ralph. Pwede po bang bigyan nyo kami ng hindi dapat mangamba? Dahil di ba may kumalat, viral ito, yung tungkol sa pag-tax, no? Dito sa savings. Yes. Para na rin sa lahat ng mga estudyante, baka yung mga nanay nila, Yes. may mga counting na ipon, para Yes. naman maipaliwanag natin na dapat hindi sila mangamba dyan. Yes. Sa katunayan, alam po ninyo, very divisive minsan at maraming fake news sa social media. At noong nakaraang linggo, may lumabas na meme na ang gobyerno daw pinaplano i-tax ang savings ng mamamayan ng 20%. Ibig sabihin, according to that meme, pag ikaw ay naglagay ng pera sa bangko, 20% kukunin ng gobyerno. Wala pong katotohanan yun. Fake news yan. Ang katunayan, may mga batas na pinasa ang Kongreso, pinag-usapan ng mahigit 1 taon, 2 taon, pinagkasundaan ng House of Representatives at ng Senado, unanimous ang boto. Ito yung Capital Market Efficiency Promotion Act na kung saan ginawang pantay-pantay lang yung rate sa passive income on your interest income sa bangko, merong buwis yan. Yan ay nung araw pa, 1998, meron na. Ang ginawa lang ng batas na to ay ginawang one rate. Bakit one rate? Para easy to administer. At sino ang tatamaan dyan? 0.4%
ng may savings na long-term sa bangko na kung saan yung 0.4% na yan ang pinakamayaman sa ating bansa. So mas makatarungan ngayon yung pagbibwis na yan at sabi ko nga, lahat bumoto dyan sa House of Representatives at sa Senado. Pero may binawasan din wis dyan para na sa gano'n, ma-deepen natin maging mas maganda yung capital market natin dahil dito sa Pilipinas, nauhuli na tayo sa Southeast Asia. Dapat maturuan din natin yung mga kababayan natin ang tamang pag-invest. Halimbawa, gagamitin ko na ang pagkakataong ito, Yusek Claire. Halimbawa, kanina, papunta ako dito, nabasa ko sa payagan, ang Meralco kumita ng mahigit 25 billion sa first half of this year. Ang BDO kumita ng mahigit 50 billion first half of the year. So, anong ibig sabihin yan? Karamihan tayo din nasa Metro Manila. Palagay ko, ang kuryente ninyong lahat dito ay Meralco. My advice, malaki ang binabayad na dividendo ng Meralco. Ang SSS, ang GSIS, bumibili ng shares of stock sa Meralco, nagbibigay ng dividendo yan. Yung puhunan mo, lumalaki pa. Pag ikaw nag-invoke ng time deposit sa bangko lang, baka mas mababa pa yung interest mo kaysa sa inflation rate. Kaya maganda, matuto tayo mga Pilipino mag-invest halimbawa sa mga dambuhalong kumpanya katulad ng Meralco. Kung ikaw naman ay nagbabangko sa BDO, bakit hindi ka mag-invest din sa stocks ng BDO? Pwede kang bumili ng stock ng 5,000 piso halimbawa na kung saan nagbabayad ng dividendo ang BDO, ang puhunan mo lumalaki din pag ikaw ay nag-invest. At kung hindi ka naman interesado masyado sa pag-i-invest ng diretso sa stock market, pwede kang pumunta sa SSS, pwede kang pumunta sa Pag-ibig, o kung hindi, sa bank manager mo. Sa SSS at Pag-ibig, tax-free yan. Pwede kang pumunta sa bank manager mo, magtanong ka kung meron kang bank manager para magbigay sa iyo ng mga suggestion kung saan ka pwede mag-invest katulad ng mga mutual fund o UITF. Ayan, ako maraming salamat. Kaya wag po kayo masyado maniwala sa fake news. Punta na kayo sa SSS, sa mga bangko para matuto kayo mag-invest. Thank you po. Maraming salamat, Secretary Recto. Isa rin sa mga binigyan diin sa SONA ng Pangulo kahapon ang sektor ng agrikultura. Ito ang kanyang sinabi. Napatunayan na natin na kaya natin ang 20 pesos na sa bawat kilo ng bigas nang hindi malulugi ang ating magsasaka. Para sa inyo po, Secretary Laurel, gaano nga ba kahalaga ang murang bigas sa hapagkainan ng bawat Pilipino? Well, good morning, Claire, no? And sana lalo na sa mga kabataan na nandito. Well, napaka-importante na may benteng bigas or murang bigas sa hapagkainan ng bawat pamilyang Pilipino, lalo na doon sa mga below middle class, ano? Dahil mataas ngang standard of living ngayon at mataas ang bilihin, ay kailangan naman na tumulong ang gobyerno para mapadali ang mapagaan ang buhay kahit konti, no? At isang pamaraan dyan ay through the sikmura. At para, di ba, pag may murong bigas ka, meron ka pang enough money to buy additional milk, gatas pang bata o kaya ulam, para mas maganda yung salo-salo sa bawat pang-araw-araw. Okay, ang tanong naman natin ngayon, ayan, meron pa po. Magandang balita naman din yung ulat ng Pangulo sa industriya ng pagninyog. At upang lubos na pasiglahin ang industriya ng niyog, hihilingin natin sa Kongreso, ayon po sa Pangulo, na amyendahan ang Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act para naman maging mas angkop sa mga pangangailangan ng ating mga magsasaka. Again, Secretary Laurel, marami ang hindi pamilyar sa industriyang ito. Gaano kahalaga itong Trust Fund Act na ito at paano ito makakatulong sa ating mga kababayang magninyog? Itong trust fund nito, ito yung Coco Levy Funds, na sa ngayon is almost mahigit 80 billion pesos na to, na hindi magamit ng mabuti dahil dun sa Coconut Industry Trust Fund Act na ginawa ng isang mambabatas natin. Ang ginawa ng batas na yon ay imbis na ang dapat ay i-focus yung 80 billion na yon sa replanting na tuloy-tuloy na pagtanim ng coconut natin, no, every year for the rest of hanggat na may Pilipinas pa, dapat taon-taon nagtatanim tayo. Ang nangyari sa atin,
dahil nga hindi nagamit to dahil sa mga dating issues dito, ay lahat ng coconut trees natin dito ay naging senile na o matanda na. At ang kaya niyang ibunga sa bawat taon ay 40 nut, 40 nut na lang, 40 nuts. Pero kung bata ito at young, hindi senile na mga trees, it can bear 80 to 100 nuts per year, no? At itong Pond Coco Levy Fund na to, ang unang intention nung ang nag-research ako is talagang dapat to sa perpetual replanting nito. You know, we are one of the leading, either number 1 or number 2 tayo sa coconut industry. Pag hindi natin ma-unlock itong fund na to para magamit majority nito sa replanting purposes para umusad pa at maging number 1 ulit tayo sa mundo, ay walang mangyayari sa atin. Kaya napaka-importante ma-amyendahan itong batas nito para magamit itong pondo sa tamang paggagamitan. Ayan. Talking about funds, sir. Paano po ba natin, balik tayo doon sa 20 pesos na bigas, kasi ito yung mga gusto ng mamamayan natin. Paano natin masusustain yung 20 pesos na bigas next year? Ano yung aasahan natin? Well, ang plano natin is we will deploy or we will sell 20 peso rice to 15 million households. Ang isang household ho is about 4.2 people, no, per household. So about 60 million Filipinos ang tatargetin natin. And this is middle income families below, no? So halos kalahati ho ng ating populasyon ang ating magbibigyan ng 20 peso rice. But of course, may hard limit to sa initial start, no, at 10 kilos per month. At pwede hong rumami to as we go along kasi nga may mga logistical problems tayo. Sustainable to, of course, this is first, initially this will be a subsidy. No? Ang subsidy na ating nilaan ng gobyerno rito is 18 billion pesos for next year. No? But of course, ang gagamitin lang ng gobyerno for next year is cash in na ilalagay is 10 billion. Yung 8 billion kasi meron na tayo as of the moment, no? Nandyan na at palay na yan at bigas. But in the future, the way to make it sustainable is we plan to buy rice from the farmers with the additional funds at ibebenta namin yung 20% nito sa 20 pesos. Yun ang mabibili sa mga farmer. Yung 80% ng aming bibilhin na palay sa mga farmer, ibebenta to sa retail at anywhere between 38 to 42 pesos na may kita. So para ma-subsidize yung murang 20 pesos. But para magawa natin yan, kailangan din natin amyendahan ang batas ng RTL at babalik ang powers or functions ng NFA to be able to distribute rice so we can buy rice as we sell rice. Hindi kayo tulad ngayon, naka-buffer stocking lang tayo, kaya hindi kami makagalaw. Kaya nagpapasalamat ako kay Speaker Martin Romualdez dahil nag-file siya ng House Bill number 1 dito sa 20th Congress para maamyendahan itong RTL para maayos natin ang mga problema natin. Thank you. Ayan. Maraming salamat, Sek Kiko. Dumako naman tayo sa pagninegosyo.